We fell in love. Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko na walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC. The Drama Special. The Drama Special. Mama Tanya! Mama Christine! Uy, kilala ko na yung kumain ng leche flan mo kahapon. May ebidensya, malaki ang ebidensya. May ebidensya. Literal na malaki yung ebidensya, Mama Tanya. Alam mo ba, galit na galit ako. Ay, actually, ay... May kumain ng leche flan ko. Tinitipid ko yun. Hindi ko pa yun bayad. Tapos, walang umaamin. Oo, Pagkita ko sa Instagram, si Chico, huling-huli. O, diba? Totoo lang mga kabisyo, mga kapwa. Galit na galit talaga si Tanya kahapon. Kasi kumakain nga naman siya ng leche flan. Tinitipid ko eh. Diba? Nawala ka lang saglit. Pagbalik mo, Taob na. diba? Nagtira pa. Yung lagayan na lang. Hindi pa nahiya Hindi pa nilagay sa basurahan. Eh, talaga sabi niya, hala, may kumain ng leche flan ko. Eh, wala talaga umaamin. Hindi wala umaamin. nagsasalita. Nakatingin lang sa akin si Chico, pala siya pala yun. O, diba? Eh, wala. Ito si Shy Tisay, sakto, pinicturan niya. Huli! Kaya po sa mga kabisyo po natin na gagawa po ng ganyang krimen. Wag po kayong mag-iiwan ng ebidensya. Correct. Siguraduhin yung walang nagpipicture sa inyo. Ayan tuloy, huling-huli sa Huli akto ka, si Chico Chico. Loco. Huli ka, Balbon. Bunutin ang karug. Sa karug talaga. Pwede. Wala na ba hello po ng bonggang-bongga kabisyo? Hello, Kapwa. Kapilin niyo na nga po, ako po mula po sa 90.7 Yes. Love Radio. Christine Dera po, ang bebe ng bayan. Yes, alright. At syempre, ako naman po mula sa kaharian ng Yes FM. Ako po ang Tanya niyong lahat sa radyo, Tanya Chinita, na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upuang dramahan. Isang upo ang yamutan. Isang upuang iyakan. Kapag kaalauna na, drama na. Yay! Mama, ibahin mo naman yun. Parang lalabas yung hapon. Wala, busy ako. Busy tulog, nakabaon. Wala pa akong mahanap. Pagpatawad na, pagpasinsyahan. Sino bang storya natin today? Ang storya natin today ay si Angela na tumawag kay Papa Jack last October 22, 2013. Ito merong jowa na hindi nagparamdam ng isang buwan. Alright. Basta yun muna yung ibibigay natin sa kanila. Bahala na sila. Ang gumanap nga po si Rocky Terra bilang si Angela. Si Diego Bandido bilang Rudolph. The Red-Nosed Reindeer. And if you ever choose Stop it! Stop! Shut up! Stop! Stop! You listen to me. Si Christopher bilang father of Angela. Father na naman. Father. In fairness kay Christopher Mamatanya, bentang-benta siya sa pagka-father. Father. Ibig sabihin, pangitang-pangita na kailangan ng maging father. Sana nga. At syempre, si Shy Tisay, Alright. yun po yung bagong DJ namin dito sa Love Radio. Si Shy Tisay, gaganap naman na si Mitch, yung kaibigan po ni Angela. At syempre, mula sa kaharian pa rin ng Yes FM, si Rico Panyera bilang tropa ni Rudolph. Tropa ni Rudolph Reindeer, Severus Shine. So, eto na, huwag na natin patagalin. Yes, dahil saktong-sakto alauna, i-play na natin ito. Alright. Kasi marami nang nagtitweet, marami nang Yes. nagpa-Facebook, at kaabang-abang yung ating episode ngayon. Eto na nga po ang kwento ni Angela. Angela, dito po sa Papa Jack's True Love Conversations, the Drama Special. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. TLC.
Ano bang work niya sa Laguna? Hindi niya po sinasabi eh. Nag-work yung Opo. boyfriend mo sa Laguna? Kasama po ng mga kaibigan niya. Gano'ng katagal na siya nag-work doon? Ano po eh, siguro 3 months na po. Pero umuwi pa po siya ng lasing. Ngayon hindi na po siya Nagpunta umuwi. yung boyfriend mo sa Laguna para mag-work and he's not telling you kung anong trabaho meron siya? Opo. And you did Sabi niya not basta work even lang. insist to ask and to know kung anong trabaho niya doon? Hindi po talaga sinasabi. Eh, paano pag gano'n pala gumagawa na ng krimen yan? Hindi mo pa alam? Hindi naman po siguro. TLC. Happy Monthsary, mahal. Happy Monthsary to, mahal. Pasensya ka na kung dito lang tayo kumain sa ordinaryong fast food. Wala kasi akong budget para sa class na restaurant. Hindi importante sa akin kung saang lugar at anong kakainin natin. Basta't kasama ko ang taong mahal ko. Masaya na ako. Siya nga pala, ito ang gift ko sa'yo. Uy, nag-abala ka pa. Samantalang ako, wala akong gift sa'yo. Pasensya na, ha? Hindi rin naman mahalaga sa akin kung may gift ka o wala. Gaya ng nasabi ko, masaya na akong magkasama tayo. Yung naglaan ka ng oras para sa akin. Malaking bagay na yun. Higit pa yun sa anumang gift. Siya nga pala. May bago kaming trabaho sa Laguna at next week na kami mag-uumpisa. Ganun ba? Ano bang magiging trabaho mo ron? Hindi ko pa alam eh. Pupunta ka ron tapos hindi mo alam kung anong trabaho mo? Doon ko palang malalaman. Kahit nga yung barkada ko, hindi rin alam kung anong magiging trabaho namin. Basta't ang importante, may trabaho ako. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Saan pa po ba ako manggagaling kundi sa school? Sinungaling! Alam ko, nagkasama na naman kayo ng lalaking yun. May nakakita sa inyo. Alam nyo naman po palang magkasama kami ni Rudolph eh. Ba't pa kayo nagtatanong? Sinagot mo na naman ako ng pabalang. Wala ka na talagang galang sa akin. Sobrang pasaway ka na rin. At sinungaling! Hindi mo pa rin ba nakikita? Nagiging masama at rebelding anak ka sa akin nang dahil sa hampas lupang yun. Kaya layuan mo na siya dahil wala siyang mabuting maidudulot sa'yo. Nagiging rebelde lang naman ako dahil tutol kayo sa relasyon namin. Hanggang kailan ba talaga ninyo ako mauunawaan? Ako ang hindi mo maunawaan dahil sarado yung isip mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo? Hindi ka niya mabibigyan ng magandang buhay, kaya layuan mo na siya. At ilang beses ko rin bang sasabihin sa inyo, mahal ko si Rudolph. At kahit anong mangyari, hinding-hindi ko siya lalayuan. TLC. Kasi po, Papa Jack, ayaw po sa kanya ng parents ko. Noon pong nalaman po ng papa ko na 2 years and 9 months na kami. Nagalit po talaga siya sa akin yung tatay ko. Tapos, Ang ibig sabihin, nakalipas na almost 3 years, hindi nalaman ng magulang mo? nalaman po, alam nila nag-break. Na kami. Bakit ayaw sa kanya Inulit ko ng pa rin. magulang mo? Kasi po, ang sabi nila, pinag-aaral daw nila ako, tapos doon daw po ako babagsak, kasi hindi daw po nag-aral. Sa akin naman po, hindi ko po siya tinignan sa ganung estado ng buhay. Imahan ko po siya, That's a tanggap good ko po. sign of someone having a good heart. Opo. Sabi ng banda, hindi mo na masisiya magulang mo kung ganon sila. TLC. Akala ko ba ang alam ng papa mo ay break na tayo? Yun din ang akala ko eh. Ang kaso, nalaman niya na nagkikita pa rin tayo. Kaya yun, napagalitan na naman ako. Mukhang hindi talaga ako matatanggap ng papa mo. Huwag na nating intindihin si Papa. Basta't ang importante, nagmamahalan tayo. Kaso hindi lang naman ang papa mo ang kontrabida sa buhay natin eh. Ayaw ng buong pamilya mo sa akin. Don't worry. Buhay ko to at ako pa rin ang masusunod. Ano bang magagawa nila kung ikaw ang mahal ko? Pero hanggang kailan naman tayo tatagal ng ganitong sitwasyon? 2.5 years na tayo mag-steady. Tumagal tayo ng ganun. Kaya
magpakatatag na lang tayo. Huwag tayong susuko. Basta't lagi mong tatandaan, kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Kaya sana naman, paglaban mo rin ako. Bahala na. Saka na lang natin yan problemahin. Siya nga pala, sa makalawa ang alis ko papuntang Laguna. Paano pala yan? Kailan ulit tayo magkikita? Siguro, once a month na lang tayo magkikita. Once a month? Ang tagal kaya noon. Baka naman pa pwedeng once a week. Or kahit once every 2 weeks. Ewan ko, basta. Bahala na. Ngayon lang ulit tayo nagkasabay sa pag-uwi. Lagi kasing si Rudolph ang kasabay mo eh. Oo nga eh. Namimiss ko na siya. Ano ka ba naman? 2 araw pa lang siyang nawala. Na-miss mo na kaagad. Siyempre naman. Dati-rati kasi, halos araw-araw kaming magkita. Dahil lagi niya akong sinusundo sa school. Nakakapanibago talaga. Maninibago ka talaga. Pero ngayon lang yan. Masasanay ka rin. Ewan ko. Di ko alam kung makatatagal ako. Para kasing may naputol na bahagi sa aking katawan. Grabe ka. Ang arte mo naman. Nasabi mo lang yan dahil wala ka sa katayuan ko. Kapag nagka-jowa ka, maiintindihan mo rin ako. Mukhang wala ka na naman sa kondisyon na. May problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Okay lang pero hindi ka naman mukhang okay. Basta, okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Noong nakaraang buwan, ganyan ka rin. 2 sunod na months rin na natin na wala ka sa kondisyon. Ano ba talagang problema mo? Sabi ko naman sa'yo, wala akong problema. Under stress lang ako siguro dahil sa trabaho. Ano ba talagang trabaho mo sa Laguna? 2 buwan ka na. Yung pa rin sinasabi kung ano talagang work mo. Big deal ba sa iyo na malaman kung anong trabaho ko? Oo naman. Girlfriend mo ako, kaya may karapatan akong malaman kung anong pinagkakaabalahan mo. Eh, wag mo nang problemahin yon. Siya nga pala, baka hindi ako makakauwi sa susunod nating monthsary. Busy kasi ako eh. Ang daya mo naman eh. Baka hindi ka rin umuwi sa birthday ko ah. Ilang araw pagkatapos ng monthsary natin, birthday ko naman. Oo nga pala. Birthday mo na next month. O sige, uuwi ako sa birthday mo. Promise? Oo na. Ang kulit mo talaga. O sige, aasahan ko yan na. Bro, panay tunog ng cellphone mo ah. Di mo pinapansin? Storbo lang yan. Baka girlfriend mo na yan. Siya nga nagtitext. Bakit di ka nag-reply? Eh, nagre-reply naman ako bro. 10 text na siya. 1 beses lang akong nagre-reply. Grabe ka naman. Hindi ka ba naawa sa kanya? Eh, kapag lagi akong nagre-reply, makuubos ang oras ko. Storbo lang yan sa pag-iinuman natin. Iyaan mo na. O ayan, hindi na nakatiis. Tumatawag na. Ay, naku, hayaan mo lang siya. Hindi mo ba sasagutin? Nag-iinarte lang yun. Sagutin mo na kasi. Sabi ko naman sa'yo, storbo lang yan. Sandali at papatayin ko ang cellphone ko. Bakit mo siya pinagpatayan ng cellphone? Eh, naririndi na kasi ako eh. Masyadong makulit. Tapatin mo nga ako ha. Mahal mo ba talaga yung girlfriend mo? Monthsary namin kahapon, pero hindi man lang siya tumawag. Ngayon lang kami nag-monthsary na hindi kami magkasama. Baka naman, Bessie. Actually, nagpaalam naman siya na hindi talaga siya makakauwi. Pero sana naman, tumawag siya o nag-text man lang. How about you? Nagte-text ka ba? Ay naku, kung alam mo lang, siguro nakaka1,000 text na ako. Hindi man lang siya nagre-reply. Kapag tinatawagan ko, laging unattended ang cellphone niya.
At 1 buwan na siyang hindi nagpaparamdam. Maybe nagpalit na siya ng number at umiiwas na siya sa'yo. Kumusta yung huli niyong pag-uusap? Nag-away ba kayo? Sana nga nag-away na lang kami. At least, meron akong alam na dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Baka naman sinadya niya niyang iwasan ka. At bakit naman niya gagawin? May malalim na dahilan. Perhaps alibay lang na nag-work siya sa Laguna. Hindi nga niya masabi kung anong work niya. Malay ba natin kung ipinagpalit ka na sa iba? Mitch, huwag ka naman magsalita ng ganyan at baka magdilang demonyo ka pa. Alam mo, Angela, wala akong maisip na ibang dahilan kung bakit kanya dinededma. Hindi ako sure, pero 99.99% may iba ng babae ang jowa mo. Kahit na namumukhang tanga, kahit na sinasaktan ako, umiiyak ako dahil sa'yo, eto pa rin ako. Halos baliw sa'yo. Hindi magagawa yun ni Rudolph. Dahil itong last monthsary namin, 2 years and 9 months na kami. Hindi niya pwedeng baliwalain at sayangin ang aming pinagsamahan sa loob ng mahabang panahon. Hindi mo yun maaaring panghawakan. Ang dami kayang mag-asawa at may mga anak na. Ilan taong nang nagsasama, pero nagsaseparate din dahil may kerida si Mister. Pero mahal ako ni Rudolph. Malay ba natin, nagsawa na siya sa inyong setup? Hindi kasi siya welcome ng pamilya mo. Oo nga. Pero nakita naman niya kung paano ko siya pinaglaban. Teka muna, di ba October 20 ang birthday mo? Next week na yun Yun na nga lang ang huli kong pag-asa eh. Dahil nangako siya na uuwi siya sa birthday ko. Pero hindi ko nahihintayin pa yun. Gagawa ko ng paraan para magkausap kami as soon as possible. Dahil mahal kita, dahil mahal kita. Gagawin ko ang lahat, pangako mo lang di ako iiwan. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo bang nag-text sa akin ng girlfriend mo? Hinahanap ka. Paano naman siya makikipag-text sa'yo? Ganong hindi niya naman alam number mo. Malay ba natin kung noon pa man alam niya na yung number ko. Baka noon pa man kinuha niya na yung number ko sa cellphone mo. Ay, kung sa bagay, nahahawakan din niya naman yung cellphone ko. Siguro nga, kinuha niya yung mga number ng mga close friends ko. Ganun talaga mga babae, bro. Magaling mag-research. Ang girlfriend ko nga natitrace din ako pag iniiwasan ko siya. Kaya ganun ang jowa mo. Siguro, desperado talaga siya na makausap ka. O ano, bibigay ko na ba kay Angela ang bago mong number? Wag na. Nananahimik na nga ako Teka nga muna. Ano ba talaga gusto mong palabasin at pinagtataguan mo siya? Siguro nabuntis mo, no? Kaya gusto mong takbuhan. Hindi Responsable ako, bro. At hindi ako ganong klaseng tao na tumatakbo sa obligasyon. Ganun naman pala bakit nga umiiwas ka sa kanya? May bago ka siguro ang jowa, no? Kung may bago akong GF, di sana alam mo. Malay ko ba kung may sekreto ka rin na katulad na ginagawa mo sa girlfriend mo? Hindi ka ba talaga naawa sa kanya? Pwede ba? Huwag mo siyang problemahin. Kung ako nga hindi ko siya pinoproblema. Lalaki tayo, bro. Kaya hindi tayo dapat mamroblema sa mga babae. Hayaan mo silang mamroblema sa atin. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. May problema ba? Wala po, Papa. Okay lang po ako. Alam ko kung anong iniisip mo. Marahil ay namang problema ka sa boyfriend mo, no? Oh, bakit hindi ka makasagot? Tama ba ako? Sabi ko naman sa'yo kalimutan mo na siya. Ngayon pa lang ay sakit na ng ulong taong yan.
E di lalo na kung mag-asawa na kayo. Hindi naman po siyang iniisip ko eh. Kundi ang birthday ko. Oo nga pala, malapit na ang birthday mo. Gusto mo bang magpa-party dito? Wag na lang po. Bakit? Dahil ba sa hindi welcome ang boyfriend mo? Papa, hindi po ba talaga ninyo matatanggap si Rudolph? Yun na lang po ang wish ko sa birthday ko. Forget about it, Angela. You are dreaming the impossible dream. What's up, friend? Ano nang balita sa boyfriend mo? Nakontak ko na yung isa niyang kaibigan. Talaga? Anong sabi niya? Hindi niya binigay yung bagong number ni Rudolph eh. Dahil magpapaalam daw muna siya. Huwag ka nang umasa, Angela. Baka kinalimutan ka na niya ng tuluyan. Kung ayaw niya sa akin, sana prangkahin niya ako. Sabihin niya ng diretsyo. Hindi yung ginagawa niya akong tanga. Alam mo bang halos mabaliw na ako kakaisip sa tunay na dahilan kung bakit niya ako iniiwasan? Ano kaya kung puntahan mo na lang siya sa Laguna? Ang laki kaya ng Laguna. Kung alam ko lang kung nasaan siya, di noon ko pa sana siya pinuntahan. Kulitin mo na lang ang friend niya. Siya na lang kasi ang lead mo eh. Ano pa nga ba? Ganun na lang ang gagawin ko. Ako ba'y mahal mo pa? Bakit ba nagbago ka na? Dati ay kay lamig, ngayon ay kay lamig mo na sa'kin. Wala na ba ako halaga sa'yo, sinta? Ibinigay ng lahat, minahal ka ng tapat. Di mo ba madama ang pag-ibig ko? Mahal mo ba ako? Bakit sinaktan mo? Mahal mo ba ako? Puso'y tapat sa'yo. Umaasa na mapansin mo. Sana naman, sana naman, sana naman pagbigyan mo. Labis na pagtataka ang namamayani ngayon kay Angela. Pagtataka na bakit sa loob ng isang buwan, ni isang text o tawag man lang, wala siyang natatanggap kay Rudolph. Hanggang isang araw, nakontak niya na rin sa wakas ang nobyo. Pero ang inaasahang magandang pag-uusap, hindi iyon ang nangyari. O pare, tira na. Sige. Bad shot. Bad shot nga. Uy pare, naalala ko no. Kinukulit pala ako ng girlfriend mo. Ay nako, sabi ko naman sa'yo, wag mo na siyang pansinin. Nabanggit niya kasi sa akin na birthday niya bukas. At nangako ka raw na uuwi ka sa birthday niya. Ano ba talagang gusto mong mangyari, bro? Ay. Gusto mo ba siyang sorpresahin? Uy, may tumatawag sa akin. Malamang si Angela na naman to. Si Angela nga, pare. Uy, ikaw na sumagot. Sige, ikaw na lang. Ano sasabihin ko? Naubusan na ako ng dahilan. Kaya pwede ba kausapin mo na siya? Kunin mo na tong cellphone ko. Sige na nga. Storbo sa bilyar to. Hello? Rudolph, boses mo yan? Ikaw na ba yan? Salamat naman at nagkausap din tayo. Kamusta ka na? Pwede ba lakasan mo ang boses mo? Hindi kita marinig. Galit ka ba? Hindi nga kita marinig eh. Ba't mo ako sinisigawan? Hindi ito ang ina-expect ko na isasagot mo sa akin. Hindi mo man lang ba ako namimiss? Birthday ko na bukas. Busy ako eh. Hindi ako makakauwi dyan. Pasensya ka na. Pero nag-promise ka sa akin. Busy nga ako eh. Ang kulit mo talaga. Alam mo, nalilito na ako. Isang buwan mo na akong hindi kinakausap. Ano na bang status ng relasyon natin? Tayo pa ba? O bakit hindi ka makasagot? Teka lang.
Huwag kang magmadali. Maghintay ka ng isasagot ko dahil nag-iisip pa ako. Sabihin mo na kung babalik ka ba para di na maghintay. Sabihin mo na kung aayaw ka na para lang malaman ko. Rudolph, 15 minutes na ako naghihintay. Kausapin mo naman ako. Oy, Rudolph! Andyan ka pa ba? Naririnig mo ba ako? Sigaw ko ba'y walang tinig? Nakayo kong walang imig. Naririnig naman ako. TLC. Sige lang po. Wala ka pang natatapos na kwento. Ay, tapos ayun po, sabi ko po na bakit hindi ka makakauwi? Sabi niya. Kasi busy ako. Ayun, busy daw siya. Sabi ko, isang buwan na hindi mo na ako tinatawagan, ganyan. Anong meron? Sabi niya. Tapos ano po yun eh. Sinabi niya pa sa akin, tinanong ko po siya eh. Sabi ko, ano, tayo pa ba? Sagot niya po sa akin, ang tagal, 15 minutes pong nakahang yung phone. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka makapaghintay. Tinanong niya po ako. Ha? Nagtatanong ako kayo pa tapos magagalit siya sa tagal niya nagpaantay? Ano ka waiting shift? Ano lang po yung sa akin, hindi po ako nagtanim sa kanya ng galit nung time na yun. Siguro naiyak lang ako kasi hindi nga po yung expect ko since magbe-birthday na po ako ng 20. Ang sabi niya po sa akin kasi uuwian niya ako. Kasi nga po, 2 years and 9 months, nagmansari nga po kami, hindi niya na ako binati. Yung ganun po. Baka hindi sobrang na niya sakit lang sa sineselebrate, akin. hindi ka binate, di ba? Batiin ka ng happy mindset kung sineselebrate niya yung araw. Siguro po. So para sa iyo ayun, ate, nung 19th of October, break na kayo. Opo. Yun po. Parang gusto ko ni Papa Jack. Bakit ganun? Parang itinapan niyo lang ako ng sobrang bilis. Actually, hindi. May Sa akin. preparation na 1 month eh. Nawala siya ng 1 month. Dapat malinaw sa inyo yan. Pag nawala ng laki ng ganyan kahabang panahon, may ginagawang kalokohan yan. TLC. Alam mo bang 15 minutes na nakahangang phone, hindi siya nagsasalita? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Ano? 15 minutes? Pinaghintay ka niya ng ganung katagal? Pagkatapos, wala lang pala siyang sasabihin? Oo nga eh. Para akong tanga na naghihintay sa wala. Kaya, ibinaba ko na yung phone. So, ano nang status ngayon ng relationship ninyo? Break na ba kayo ngayon? Ano pa ba sa palagay mo? Eh di ganun na nga. Wala na kami. Paano yan? Birthday mo pa naman bukas? Ang lungkot naman ng birthday mo. Oo nga eh. Ito na marahil yung pinakamalungkot kong birthday. I will miss him so much. Don't worry, Angela. Ayoko nang umasa pa. Malabo na yun. Malamang. Meron na siyang ibang girlfriend. Don't jump into conclusion. Hindi mo pa alam ang tunay niyang kalagayan. Gaya ng nasabi ko, ayoko nang umasa. Dahil lalo lang akong nasasaktan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Happy birthday, Angela! Lonely birthday. Di naman ako happy. Alam mo, Angela, happiness is a choice. Oo, wala na si Rudolph sa life mo. But you can still choose to be happy. Ang hirap kaya nun.
I'm so sad. Pero pipilitin kong maging happy. Diba? Kaplastikan na yun. Hindi ko sinabing maging plastic ka. Ang sa akin ang laman, cheer up! It's not the end of the world! Tuloy pa rin ang ikot ng mundo kahit wala na si Rudolph. O sige, kakantahan na lang kita para sumaya ka. Total, malapit na ang Pasko, kaya Christmas song na lang ang kakantahin ko. O guys, sabayan niyo ako ha? Sure. Rudolph the red-nosed reindeer had a little shiny nose, and if he ever jumped down, O, kita mo na? Natawa ka? Sabi ko naman sa'yo, pwede kang maging masaya kahit wala na si Rudolph the red-nosed reindeer. Ano ba yan? Ang corny mo Corny nyo guys. Mukhang nagkakatuwaan kayo Pinapasaya ko lang po itong anak ninyo. Malungkot po kasi dahil break na sila ni Rudolph. Very good. Dapat lang na mag-celebrate ka, Angela. Hindi lang dahil birthday mo. Nawalan ka rin ng sakit sa iyong ulo. Nawala nga po ang sakit ng ulo ko. Pero, sakit ng puso naman pong pumalit. Ako ba'y mahal mo pa? Bakit ba nagbago ka na? Binigay ng lahat, minahal ka ng tapat. Di mo ba madama ang pag-ibig ko? Mahal mo ba ako? Bakit sinaktan mo? Mahal mo ba ako? Puso'y tapat sa'yo. Umaasa na mapansin mo. Sana naman, sana naman, sana naman, sana naman. Mahal mo ba ako? Bakit sinaktan mo? Mahal mo ba ako? Puso'y tapat sa'yo. Umaasa na mapansin mo. Sana naman, sana naman, sana naman, pagbigyan mo. Mahal mo ba ako? Mama Tanya, hindi naman niya kailangan pang magpaliwanag, no? O sabihin, hindi na siya mahal. Yung kawalan lang ng oras at pambababae niya, sapat na para matauhan siya. Tama ba, Mama Tanya? Yes, minsan na words ay hindi na kailangan kasi mararamdaman mo yan. Tama ka dyan, Mama. Correct. Pero eto, simple lang ang sasabihin ko dito, Mama Tanya. Mga 5 sentence. Hindi, joke lang. Isang sentence, isang paragraph. Oo, mga 1 sentence, mga 10 paragraph, ganon. Hindi, joke lang. Pero eto, kung ako si Angela, move on na lang. Walang kwentang lalaki yung si Rudolph, hindi siya worth it ipaglaban. Alam mo, Mama Tanya, ang dami kong nakikitang reason para itigil niya na ang pagmamahal niya, ang pag-asa niya kay Rudolph. Number 1, pupunta siya ng Laguna nang hindi niya alam ang magiging trabaho. Isa po yung malaking kalokohan. Number 2, hindi nagparamdam si Rudolph ng ilang buwan ni text o hello man lang, wala. Ano ho ang rason mo? Sabi mo, Rudolph, responsable kang tao, hindi ka tumatakbo sa obligasyon. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi mo man siya nabuntis, pero obligasyon mo pa rin na panindigan ang pakikipagrelasyon mo sa kanya bilang boyfriend. Sabi mo, Rudolph, lalaki tayo, bro. Kaya kahit hindi dapat tayo mamroblema sa mga babae, hayaan mong sila ang mamroblema sa atin. Wow! Ang pogi mo naman, Rudolph. Ang sarap mong isilid sa garapon at ibaon sa lupa. Ang kapal naman ng mukha mo, Rudolph.
Nababadrip ako kay Rudolph kasi maniligaw-ligaw siya tapos kapag ka nakuha niya na yung gusto niya, ganun-ganun na lang. Wow! Kabisyo, ang lalaking lumalayo sa GF para lang umiwas, yan po ang klase ng mga lalaking walang balls. Kung hindi mo na pala gusto si Angela, ano pang ginagawa mo sa relasyon na yan? Bakit hindi ka pa makipaghiwalay? Kung talagang ayaw mo na, Rudolph, di prangkahin mo na si Angela, hindi yung ginagawa mo siyang manghuhula. At uhulaan niya kung kailan ka magpaparamdam kung talagang mahal mo talaga siya. Sa'yo naman, Angela, tama na. It is really obvious na hindi ka mahal at pinapahalagahan ng lalaking yan. Yes. You did your part as a girlfriend. Pinaglaban mo siya. Nagkaroon pa kayo ng lamat ng magulang mo. Now, it's time na siya naman ang kumilos kung talagang mahal ka niya. Kabisyo, ang babae, dapat po pinapahalagahan at hindi sinasaktan. Alright. Diba? Grabe, no? Kainis! Ang dami naiinis kay Rudolph. Ang sarap nga sa Isa pa kasi, magpapasko na kaya marami naiinis. Ganon. Pakitawanan nga yung joke. Thank you! Pasalamat ka nandito si Kuko, may tatawa. Ay, may Fifi din ako. Hi, Fifi. O, ikaw mama, ano masasabi mo? Eto naman, tayo po mga kababayan ay makinig na naman. Teka, balagtasan ito? O sige. Nagpapatawa din ako, ano ba? Salamat, Kuko, for always being there for us. Kapag ang tao'y hindi mo maintindihan, sarili ay huwag agad pagbintangan, na baka ikaw ay may pagkukulang, bakit nagawa ay mali pala? Ulat. Take two. Kapag ang tao'y hindi mo maintindihan, sarili mo ay wag agad pagbintangan, na baka ikaw ay may pagkukulang, lalo't nagawa mo na halos lahat ng paraan. Meron pa yan? Uy, nandiyan si Fifi, hi! Dahil kapag ang tao'y hindi mailabas ang totoong nararamdaman, isa lang ang dapat mong pagkatiwalaan. Tingnan mo ang mga kilos niya at bantayan dahil malalaman mo kung may ginagawang kababalaghan. Bakit nga ba, Mama Christine, may mga tao na sadyang kay sarap itali at isako? Secret. Hindi man lang makapagsakripisyo, lalo na para sa taong mahal mo. At kapag dumating na ang panahon na ikaw ay mabigyan pa ng isang pagkakataon, agad-agad sa kanya ito'y itanong. Kapag ikaw ay mamamatay bukas, bakit hindi pa ngayon? I thank you. Yan ang pinaka-favorite ko sinabi mo. In all fairness. Uy, galing sa puso yan, oh. Galing sa ballpen. Sabi ko na nga ba, ikaw yung babaeng nagwawala sa labas kada umaga dito, eh. Kaano-ano mo yung babaeng nagwawala dito sa may harap natin, pati yung lalaki nagwawala. Nakakainis. Ganun talaga, Mama Christine, no, sa buhay. 'Di ba ang lungkot-lungkot ni Angela. Sa buhay talaga, para maging completely happy tayo, minsan kailangan ng sacrifices. Kailangan mag-give up ang isang bagay para matanaw mo yung parating pang mas magandang bagay para sa'yo. Correct. So sa puntong ito, tama na, di ba na tumigil na itong si Angela? Kasi kailangan pa ba nating iuntog siya sa hollow blocks para matauhan? Kasi umaasa pa rin siya, kasi nga mahal niya yung tao. Hindi natin masisisi ang mga taong nagmamahal dahil tayo mismo ay nakaramdam. So, correct. Pero Angela, gising ka na. Pero this is for you, Angela, 'di ba? Be with somebody na pahalagahan ka at papahalagahan ka pati yung mga efforts mo dahil kapwa kabisyo, hindi po nakakapagod mag-effort sa taong nag-e-effort din para sa iyo, 'di ba? Correct. Kumbaga yung nire-reciprocate yung ginagawa mong actions. Paki-spell ng reciprocate. Tinatapatan na lang. Ito naman, spell. Ano ba yan? Mat dito, nagmamat eh. The common denominator of the numerator. Sa math ba yun? Kasi nabasa ko yun sa hekasi eh. Ay, makaluma, hekasi. Ay, ano na ba ngayon? Sorry, ano na ba ngayon? Halataan. Aralin panlipunan. Ngayon? Oo. Dati kasi hekasi.
Ano ba yan? Pero diba, totoo yun, Mama Tanya, nakakalungkot na may mga katulad ni Rudolph na masyadong kampante. Diba, masyado siyang confident. Presko. Diba, siksik-liglig, umaapaw yung confidence sa katawan. Ang sarap ibaon sa lupa talaga. Pero, Angela, nandiyan na tayo, nagmahal ka. Nakakatuwa kasi, you have a good heart. Meron kang good heart. Despite ng ginawa niya sa'yo, nagagawa mo pa rin siyang mahalin. Pero, Angela, para ikaw ay tunay na maging masaya, mahalin mo rin yung sarili mo. Correct. Kasi nakakalungkot din na sumasagot ka sa magulang mo para lang ipagtanggol itong lalaking ito. Pero tandaan mo, ang mga magulang natin, wala silang hinangad na masama Tama ka para dyan. sa atin. Diba? Oo, tama ka dyan, Mama Cristino. At tandaan po sa mga kabataan ngayon na naggaganyan, girlfriend, boyfriend, hindi naman kayo haharangin basta-basta ng parents nyo kung wala silang karanasan dyan. At kung meron mang taong mas nakakaalam ng makakabuti para sa atin, magulang niyo po yun. Kaya wag niyo silang i-ignore basta-basta. Dahil ilang beses ka mang magkamali, ilang beses ka mang masaktan, sila pa rin at sila ang kukup-kup sa'yo, di ba? Kaya i-appreciate po sila habang sila ay namamakialam. Dahil, di ba, Mama Christine, nakakarinig tayo ng maraming stories na kabataan naliligawan landas, napapariwara. Ay dahil hindi sila nakinig sa magulang nila o hindi sila pinakaialaman ng parents nila. Again po, wala pong hinangad na masama ang mga magulang natin. Sino bang magulang ang gusto na mapahamak ang kanilang anak? Wala po. Correct. Diba? So if meron kapwa kabisyo mga kabataan, kung meron kayong advice man na papakinggan, i-consider nyo unang-una yung advice ng magulang nyo. Yes. Lagi-lagi, di ba? Kasi nga sabi nga nila, been there, done that. Totoo yun. Alam mo, ako Mama Tanya, ilang taon na ako, pero ngayon ko nare-realize yung mga sinasabi sa akin ng parents ko dati. Na parang, oo nga no, naiintindihan ko na sila ngayon. Siguro sa edad nyo ngayon, hindi nyo sila maiintindihan, pero balang araw, maiintindihan nyo sila. Wala pong masama na sumunod. Masasabi nyo rin ito, diba? nasasabi namin ngayon. Correct. Gaano ba tayo katanda para mag... Ang bata-bata ako, pati sa pa lang naman ako. Sige na nga. Pero, Mama Christine, bakit nga ba yung mga parents ang hirap magpayo, no? Ang hirap ng mga pinapayo nila? Kasi ganito po yung mga kabataan, ha? Ang payo po, tandaan nyo, kapag sa pandinig nyo ay mahirap tanggapin, malamang yun yung tamang dapat gawin. Tama. Kaya pag nagpayo yung parents, mahirap gawin. Ibig sabihin kasi, yun talaga yung makakabuti para sa'yo. Pero kasi feeling ko kasi itong si Angela may sama ng loob kasi parang hindi binigyan ng tsansa ng magulang ni Angela na kilalanin itong lalaki. So may mali rin naman siguro, pero again, nasa mahinahong pag-uusap yan. Hindi mo kailangan makipagsagutan sa anak mo at hindi rin kailangan sumagot ng anak mo sa'yo. Kumbaga, nasa mahinahong usapan lamang yan. Diba? Alam mo kapag nakita ko si Rudolph, Mama Tanya, sasapakin ko talaga siya sa ilong para mapakantawanan niya yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Para pumula talaga yung ilong niya. At magi siyang Pinocchio. Correct. Nako, ewan ko sa'yo. Ay nako, sana umuro ang tutot mo. So yun lang. Maraming salamat po sa mga nayamot. Maraming salamat po sa pakikidrama ngayong Tuesday, Abaya. Yes. Salamat sa mga nainis at sa mga nabuwisit. Ano? O sige na. Naku, nakakainis kasi itong si Rudolph na iirita ako. Parang nako! May kapangalan ka pa naman siya dito sa katrabaho natin. Baka yun ang masapak ko. Tapos may sinabi siya sa akin kanina. Ano? Sabi niya yung ex niya din daw, Angela din yung pangalan. Wow! Yan ang sinasabi ko. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, sana stay Basta ito, Angela, find someone worth your tears, worth your laughter, worth your heart, na kaya kang mahalin gaya ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Yes. At Yun lang. Rudolph, kung hindi mo siya kayang pahalagahan, may ibang tao niyan na gagawa para sa kanya. Kaya wag kang haharang-harang, ha? Oo, kung ayaw mo makanti ng bonggam-bongga. Mga gumanap si Rocky Terra bilang si Angela. Si Diego Bandido bilang Rodolph. Rodolph talaga. Chris Chuper bilang father ni Angela. Hindi mo maalam na naiinis ako sa'yo. Ayoko sa lalaking yan. Ano? Ay, sorry. Ayan, ano? Sorry, napindot lang. Sorry na. Ayan, eto. Tapos si Shy Desai, kasi naman friend, Teka lang, kulang ng huskiness, te. Kasi naman friend. Ayan si Shy Tisaya, yan yung bago naming DJ. Diba? At yan po yung kaniyang, ano ba ito?
Launching. First pag-arte niya. So, abangan pa yung mga ibang pag-arte niya sa mga susunod na araw. At syempre si Rico Pañero bilang barkada ni Rodolph. At ang ating writer, si Toti Sandoval. Musical scorer, Danny Frias. Sound engineer, Jason Sagun. Sagun. Kasi sabi ko kahapon, sunga, sino yun? Sunga lang ako, At te. syempre ang ating mahal na direktor, Direk Badong Royales. Salamat Yes. po, maraming salamat sa inyong lahat. I-follow niyo na po kami sa aming Twitter account. Yes, alright. Yes, at Christine. Akala ko kakanta ko. Yeah, alright. Come on. At Christine Dera 907. That's KRISTINEDERA 907. Sa Facebook po, facebook.com. hirap. Christine101. Basta kapag ka may drama, i-hashtag nyo po TLC The Drama Special. At syempre, pakidamay na rin po si Tanya po ha. Utang na loob, parang awa nyo na po. Tanya May utang? Chinita sa Facebook, tapos at DJ Tanya Chinita. Sa Twitter, Ano? yun lang po. Okay. Tapos Yes FM Manila, tsaka Love Radio Hoy, Manila. ano spelling yung Chinita? Baka ibang Chinita yung hanapin nila. CHINITA. Ano ba yan? Thank you! Nakasama niyo po kami. Ako po si Christine Dera ng 90.7 Love Radio. Yes. Ako naman mula sa Karian ng Yes FM. Tanya niyong lahat sa radyo. Tanya Chinita. Tanya mo rin. Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman ang konsumisyon. Isang upuang dramahan. Isang upuang yabutan. Isang upuang iyakan. Kapag kaalauna na. Drama na. Bye-bye, bebe ko. TLC. The Drama Special.